Purihin ang Diyos. Magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid. Ito po si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship, na nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ang talata po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay ang Roma Kabanatang 8, talatang 28. Purihin ang Diyos na buhay. At ang ating pong paksa ay pamamagatan nating pagtitiis. Praise God. Kung bibigyan niyo po ang sarili ng grado, ano ang inyong grado sa tanong na ito? Kayo ba'y tunay na matiisin? Medyo matiisin. Kulang sa pagtitiis o walang pagtitiis? Tayo nabubuhay sa panahon na parang ang katangiang tinatawag na pagkamatiisin ay naglaho na sa balat ng lupa. Tignan ninyo ang mga tao. Laging nagmamadali. Laging nag-uunahan sa mga sasakyan. Pag kayo'y naunahan sa linya, ay kaagad nagagalit at nawawala ng pasensya. Pag nasiraan ang sasakyan, ay tiyak na magkakaroon ng konsyerto ng mga busina. Pag nahuli ang kausap sa tipanan, ay nag-iinit kaagad ang ulo at kumukulo ang dugo. Ang pagtitiis po ay hindi nangangahulugan ng pagiging tamad o kawalan ng ambisyon. Sa halip po, ang pagtitiis ay ang kakayahan ng isang taong manatiling panatag sa harap ng anumang sitwasyon at hindi biglang gumagawa ng anuman na maaari niyang pagsisihan pagkatapos. Hinahangaan po natin ang ganyang tao sapagkat karaniwan sa atin ay kulang sa pagtitiis. Iyan ay turo rin sa atin sa ating mga gawain. Marami sa atin ay parang patong-patong ang gawain at iyon ay lalong lumilikha ng kawalan ng pagtitiis. Tayo'y lagi nagmamadali at ang nangyayari, tayo'y nagiging mahirap kausapin at hindi natin ibinibigay ang buong makakaya sa ating ginagawa. Sa kabila po niyan, mayroon akong nais na ipagtapat sa inyo. Ang pagtitiis ay isang bagay na iniiwasan po ng maraming taong ipanalangin. Narinig ba ninyo ang kwento tungkol sa isang tao na nanalangin? Ganito po ang kanyang sinabi, Panginoon, bigyan po ninyo ako ng pagtitiis at kung maaari ngayon din. Ngunit iba ang turo po ni Apostol Pablo nang sulatin niya ito. Ang kapagyatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Nasulat po ito sa Roma Kabanatang 5, talatang 3. Yan ang natuklasan ni Job sa matandang tipan. Natutuhan niyang magtiis sa gitna ng napakaraming pagsubok. Hindi biglaan, kundi sa loob ng mahabang panahon. Yan din ang patotoo ni Apostol Pablo nang sulatin niya. Hallelujah, ang Roma Kabanatang 8, talatang 28, na ang sinasabi po ay ganito, sapagkat ang lahat ay magkakasamang gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya, ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya't kung mananalangin kayong magkaroon ng pagtitiis, dapat ninyong asahan ang pagsubok. Si Shakespeare ang nagsabi, may isang banal na humuhugis ng ating katapusan. Tabasin man natin iyon ng magaspang. Sa ibang salita, kahit na sa ating palagay ay hindi maganda ang mga nangyayari sa ating buhay, ang mga iyon ay ginagamit lahat ng Diyos upang makayari ng isang magandang dibuho. Sinulat po ni Solomon sa Ecclesiastes Kabanatang 3, talatang 11, ginawa niyang maganda ang bawat bagay sa kanyang kapanahunan. Kayo ba mga kapatid ay dumaraan sa pagsubok? Tandaan na maaaring iyan ang ginagamit ng Diyos upang sa pamamagitan ng inyong pagtitiis ay lalong maging kalarawan ang inyong buhay ni Kristo Jesus. Purihin po natin at pasalamatan ang Diyos.
Praise God, from whom all blessing flows. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Spirit. God continue to bless each and every one. Hallelujah. Have a pleasant day.